Dalawang Pilipina na nagpanggap ng mga call center agent at nagkunwari na magkatrabaho, naharang sa NAIA Terminal 3 dahil magkaiba ang sagot ng dalawa ng interview nito ng immigration officer, kaya hindi sila pinayagang makalabas ng Pilipinas. At sa huli napaamin sila na nagbayad sila ng tag 3,000 pesos sa isang fixer para sa pamimeke ng kanilang mga dokumento dahil sa pangakong 50,000 pesos na buwan ng sahod sa bansang Laos. Hinarang sa NAIA ang dalawang Pinay na magbabakasyon umano sa Thailand, pero nadiskubring magtatrabaho pala sa Laos. Hinala ng Bureau of Immigration, gagawin silang scammer. Pero lalo't peke ang mga hawak nilang dokumento. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakalive lang umano at mamamasyal sa Thailand. Pero sa NAIA pa lang, pinagdudahan na ang dalawang nagpakilalang magkatrabaho sa call center dahil sa hindi tugmang mga sagot sa mga immigration officer at kahina-hinalang dokumento. Basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo sali-saliwa na po yung sagot nila. Hindi naman talaga sila magkakilala or magka-opisina. Sa huli, nalaman ng immigration na pinagsama lang sila ng kanilang recruiter at inabutan ng mga pineking dokumento. Gawa umano ito ng fixer na nakilala nila online sa halagang 3,000 piso. Yun po yung nagawa ng mga certificate nila para kunwari may trabaho po sila dito. Umamin din ang dalawa na hindi sila magbabakasyon sa Thailand at mula roon ay lilipad papuntang Laos para magtrabaho bilang customer service representative na may sweldo raw na 50,000 piso kada buwan. Online din nila nakilala ang recruiter. Hinala ng immigration, gagawin lang silang scammer doon tulad ng ibang mga na-rescueng Pilipino sa Laos. Biktima ang turing ngayon sa dalawa. Yung parang magiging trabaho nila doon, seemingly like a BPO but is actually a scam hub, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Hindi yata nanonood ng mga balita ang dalawang Pilipinang ito. Sa halagang 50,000 pesos ay ipapahamak nila ang kanilang mga sarili. Samantalang marami namang hiring ngayon sa iba't ibang bansa katulad ng Taiwan, Japan at marami pang iba na may legal naman trabaho at higit 50,000 pesos ang buwanang sweldo. Mas pinipili pa nila na pumunta sa ibang bansa na ilegal at pwede pa silang mapahamak. Lalo na sa bansang pupuntahan nila ay talamak ang mga kaso ng human trafficking. At nung nakaraan lang din, dalawa ding Pilipina ang nasagip ng NBI na dinala sa bansang Malaysia para magdala ng droga sa Hong Kong. Nasagip ng NBI ang dalawang Pilipinang nirecruit umano ng West African Drug Syndicate para gawing courier ng droga sa Malaysia. Ang kanilang recruiter patuloy naman tinutugis ng mga otoridad. Nakatutok si John Consulta. Balot mula ulo hanggang paa ang dalawang babaeng ito nang dumating sa headquarters ng NBI ngayong araw. Sinagip sila ng NBI sa Malaysia mula sa operasyon ng West African Drug Syndicate. Ayon sa NBI, sa tulong ng kanilang impormasyong nakuha mula sa kanilang drug operation nitong Enero, nadiskubre ang pagbiyahe ng dalawang Pilipina para dapat maging drug courier. Pinapapunta sa Malaysia, all expenses paid at $5,000 kung matutuloy ang trabaho. So from Malaysia, bibigay sa kanila yung drugs, dadalin sa Hong Kong. Nagpatakbo agad ako sa Malaysia ng dalawang agents para makipag-coordinate sa Malaysian Police. Nahuli yung female drug mule dun sa Malaysia before na maipasa pa nila yung drugs, cocaine, dito sa ating mga Pilipina na binibictimize nila. Ayon naman sa NBI Dangerous Drugs Division, galing Africa ang maleta na pinaglagyan ng kilo-kilo cocaine na nakumpiska mula sa na-intercept na babaeng African national. They're very sophisticated when it comes to concealing the drugs such that
If you have no idea, makakalusot yan sa airport natin at sa airports ng ibang bansa. Aminado ang mga otoridad na sadyang mahirap tanggihan ang alok ng West African Drug Syndicate. This drug group is victimizing Filipinos now because of their good command of the English language. The payment scheme, no? That $5,000 is almost 300,000 pesos allowance and pocket money. This group is responsible for the arrest of majority of Filipinos in many parts of the world who are now languishing in jail and facing death penalty. Patuloy ang follow-up operation ng NBI para makuha ang recruiter ng dalawang nasagip na Pilipina. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga ito na isa sa ilalim sa counseling at debriefing bilang human trafficking victims. Kaya minsan ay hindi talaga natin masisisi ang Bureau of Immigration kung bakit sila naghihigpit. Dahil sa mga kasong ganito, nakakatulad sa kaso ni Mary Jane Veloso. Lalo na sa bansang Hong Kong ay meron ding death penalty pagdating sa kaso ng illegal na droga.